Because without the Spirit of our loving God, we cannot enter the kingdom of God. Amen. Palakpakan din natin pinakamalaki mo. Kapag wala ng Espiritu ng ating dakilang Diyos na nananahan sa ating mga puso, hindi po tayo makakapasok sa karyan ng ating pinakamalaki mo. Bago mananahan ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, kailangan tayo magkaroon muna ng pananampalataya sa ating pinakamalaki mo. Kailangan linisin mo na ang ating pinakamalaki mo ng ating puso upang sa ganun ay mananahan ang Espiritu ng ating pinakamalaki mo. Yan po ang mensahe ng kaligtasan ng mga mahal na ating pag-usapan sa hapon ito. Kung maaaring ito yung pag-usapan niyo ng pagkahapon ang kahalagahan ng kaligtasan. Amen? Kaya pinagkakaroon ng krusada ang banal na iglesia ng ating pinakamahal na Panginoon sa paunan po ng ating ginagalang mga pastor. Willie John Almeda and our blessed pastor, Lina C. Almeda. Kagaya ng ating mga narinig kanina, mga minamahal, ito po ay legasiya na iniwan sa atin ng ating blood praise the Lord. Ang patuloy ng krusada ng krusada, ang patuloy ng bahagi ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit po? Dahil mga minamahal nalalapit na ang dakilang pagbabalik ng ating pinakamalapit na kasigagan o umanin ni Apostol Jesus Cristo. Everybody shout praise the Lord. Pinanaan ng istorya lalo na ito. Amen? Lahat ko naman kasi nasabi na panakasulatan kung tayo pa'y naniniwala, kung tayo pa'y mga Kristiyano, mga pinamadhaan ng istorya lalo. Amen? Nakita na kung nangyari. Ang aming nakikita kung mangyari, amen, magaganap at magaganap po sa ating mga minamahal at magaganap at magaganap sa mundong ibabaw ang dakilang pagbabalik ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Sa unang talata, mga minamahal natin itong basahin, Mark chapter 1 verse 15, sundan po ng Matthew chapter 24 verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. Ayun po. From the book of Mark chapter 1 verse 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Tagalog po sa inyo po. Ebanghelyo ni Marcos sa ikalauna, versikulo 15. Kaya't tutunan, naturpusan dahil daw, nagtipagarian ng Diyos, asisigan, at babaw kayo, nagpatyan nyo, hindi Ebanghelyo. Palakpakan po natin ang ating pinamahal na Panginoon sa sagating po. Marcos sa talatang 15. At sinasabi, nagalang na panahon at alapit na kaya ng Diyos. Yes. Kayo magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Palakpakan po natin ang ating pinamahal na Panginoon. Asisente mo rin naman. Ano sinabi sa Diyokan, asisente tinariyan niya ang Diyos. Malapit na po ang kahayaan ng ating pinamahal. Ibig sabihin, nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinamahal na Panginoon. Kaya sabi dito mga naman, kayo ay magsisi at pabawi tayo ng aming pagkukulat tayo ng Apong Diyos. Amen. Ang aming ipinagpaso sa'yo ng Apong Diyos. Ating pong pagsisiyan yan. Tayo ay magsasampalataya sa Ebanghelyo. Ano pong Ebanghelyo? Amen. Sino ang nangangaral ng tunay na Ebanghelyo? Walang ibang katotohanan. Sabi na ba kasulatan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Walang ibang katotohanan ng mga kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang Ebanghelyo. Amen? Amen. Ebanghelyo ang ating pinakamahal, ang ibang mga kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Siya ang salita, mga minamahal, siya ang tunay. He is the source of life. He is the truth. He is the way. Amen? Hindi po relihiyon, wala sa relihiyon ang katotohanan ng minamahal. Maliban sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Everyone shall praise the Lord. Kaya sa iglesia ito, mga minamahal. Amen? Bakit sinasabi ito po, ang ipinapangalan ng iglesia ito, mga minamahal? Dahil walang ibang pinangalan ang ating ginagalang mga pastor with the Son of God. Walang ibang pinangalan ang mga mangaral sa iglesia ito, mga minamahal, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Wala tayong ibang itinataas dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Walang umpisa, mga minamahal, walang unang araw na panagpusan sa lugar na ito, mga minamahal. Wala tayong ibang itinaas dito, mga minamahal. Wala tayong ibang pinapupurihan. Wala tayong ibang inawitan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Bakit? Dahil siya lamang ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Ang pinakamataas ang papupuri, pagdadakila, pagsamba, kaya sinasabi natin, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Palapakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Isunod po natin basahin kami mga kahit sa Ilocano na lang po ang Tagalog. Mateo 24:14. Praise the Lord. Mateo 24, versikulo 14. Kaya't ito'y Ebanghelyo, pagarian, ay kasama ito, iti amin ano
aming anasyon, ket itikas na umayto, ipanagpalan. Sagot ng pati, yung pwede ko no? Wala na rin yan. Adi papangaral, adi pangaral ang pamilya ito na gaya sa buong salimutan, sa pagpapatuho sa lahat ng bansa, at kung magkakayon, harapin. Bago magpapalik ang ating pinakamalapin, pagpapatuhan na natin ang ating pinakamalapin mo, Bible readers, pagpapatuhan na natin ang pinakamalapin mo. Gaya ng ating nabasa, mga minamahal, ang ibanghelyo yung ating pinag-uusapan ito, mga minamahal, ay may ipapangaral sa buong sanlibutan. Amen? Ito ay kailangan may pangaral sa buong sanlibutan, mga minamahal. Ano yung ng Ilocano, nagigilang ng isusuro. Amen? Sa buong sanlibutan, sa pagpapatuto sa lahat ng bansa at kung magkagayon, darating ang kawakasan, darating ang wakas, darating ang pagbabalik ng ating pinakamalapin. Kailangan mo na may pangaral ang salita ng ating pinakamalapin noon. With the advantage of technology nowadays, napapabilis, mga pinamahal, ang pangaral at pagpapahayag ng salita ng ating pinakamalapin noon. Ibig sabihin, mga pinamahal, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamalapin Diyos. Amen. Sa mga tunay ng mga Kristiyano, sa mga handa ng mga anak ng mahal na Panginoon, awang ipagtutunan tayo, hindi pa nagumay na Apo Diyos. Amen? Tayo lahat ay nagagala, tayo lahat manimal ay nagkakatay, tayo lahat ay nasasapit sa dakilang pagbabalik ng ating pinamamahal na Panginoon. Pero sa mga sanlibutan, amen, itatataong awan ni Apo Jesus, ipuso sa mga mahal, nababalot ko sila ng takot, at natibutay kanyada. Amen? Lahat ng mga sakuna na kanilang mga naririnig, mga naranasan ng mga mahal, nandoon yung takot. At natibutay ito ang aming puso sa apay. Dumigikawan ka niya ng Espiritu ni Apo Diyos. Amen. Subalit sa mga tunay na anak ng malapay noon, makikita po natin ang pagkakaiba sa mga tunay na mga anak ng malapay noon na nasa kanila ang Espiritu ng malapay noon. Bawat sa mga minamahal, bawat pilubyo na dumating sa mundo ni Baba mga minamahal, tayo mga minamahal ay nagagalak na nalalaman natin na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamalapay noon. And para siya praise the Lord. Amen. Hindi po tayo nagagalak mga minamahal na may mga na-apektuhan. Hindi po tayo doon nagagalak mga minamahal. Tayo ay nagagalak na ang salita ng mahal na Panginoon, the word of the Lord is being fulfilled. Doon tayo nagagalak dahil alam natin na nalalapit ang pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil para sa praise the Lord. Kaya sa bawat krusada na nagagalak, amen, sa bawat mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon na naipapangalan sa iba't ibang mga lugar, amen, nalalapit na at nalalapit na. Yan ang mga tanda na nalalapit ang pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Habang patuloy na nagkukusada ang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, nagpapaiwanan naman na nalalapit na rin ang pagbabalik ng ating pinakamahal na Kristo. Pagpapahan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Adun yung ipagpagang, isulat nila ng gusto, at ang kanya ng truth, at ang kanya ng magpaiso, masuso, at aral ng mga mahal. Pero paano natin makikilala, paano natin makikita kung sino ang nasa katotohanan? Uulitin po natin, walang ibang katotohanan kundi ang mahal na Panginoon. Everybody sa praise the Lord. At kung ang mahal na Panginoon na itinuturo mga minamahal ng isang iglesia ay buhay at totoo mga minamahal, nandoon yung manifestations of the power of the Lord. Everybody sa praise the Lord. Amen? At sa mga iglesia ito, inyo pong narinig, inyo pong nasaksihan, inyo pong nakita, unang araw pa lamang, sa mga naligtas dito sa lahat ng pagnotan ng minamahal, sa mga naligtas dito sa mga sa La Union, mga minamahal sa Iglesia dito noon pa, nakita nyo, nasaksihan ko natin kung gaano katotoo ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Binago ng mahal na Panginoon ang ating mga buhay, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman mga minamahal, those are the manifestations na ang Diyos na ating sinasamba ay totoo at buhay. Para natin ang bigyan ng mahal na Panginoon. Amen? Malalaman nyo na ang mahal na Kristo na itinuturo sa inyo ay totoo kung inyo po itong mararanasan at mararamdaman sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Amen. Sino pa dito yung 21st day? Sino din matindal yung 21st day? Kami nagbisita tayo. Sino siya na dito yung 21st day nagbisita tayo? Amen. Pagpalayo yung lahat ng mahal na Panginoon. Noong unang araw na inyong napakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, mga pagpupuri. Dahil ang mga pagpupuri na ating ginagawa sa Balilasya ito mga minamahal, ito rin po ay pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pangangaral ay hindi lamang during preaching time. Sabi naman ang kasulatan ng minamahal, we teach through hymns and songs. Sa bawat pagpupuri ng mga tunay na mga anak ng mahal na Panginoon,
ang salita at hiwaga ng kadakilaan ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa bawat pagpupuri ng mga tunay ng mga Kristiyano, mga minamahal, ibinubuhos ng malapit ang kanyang kapangyarihan. May tumikilos ang malapit noon, naghihiman ang malapit noon. Pagsalita pa lamang mga maaari, pagsalita pa lamang ng MC sa unang parte ng panagawa ng malapit, nagkikilos na ang malapit noon sa ilang mga kapatiran. Maaari mga minamahal na ila, nakakaranas ng himala. Amen? Mula sa ating pinakamalapit noon, kung sila yung maawit, kung may kagalakan. Nung kanilang iniintindi ang bawat liliko na kanilang inaawit. Kanilang sinusundan ang pagpupuli, tinataas na kanilang mga kamay, pinapalapak ninyo ang inyong mga kamay, mga minamahal kayo, tumatalon, sumasayaw. Ipaparanas na ng malapit noon ang himala sa inyo. Maaari pa mga minamahal sa inyong pag-iyak, sa inyong pagtali sa malapit noon, ipapadama na ng malapit noon ang presensya niya sa inyo, mga minamahal. Ipapakita na ng malapit noon ang kanyang dakila na pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan. Maging sa mga patotoo, mga minamahal, kung may marinig kayo mga patotoo, that will bless you, mga minamahal, it will encourage you, it will motivate you, it will give you the faith to believe that indeed He is the Christ, He is the God that we have to serve, mga minamahal. Bibigyan na kayo, pagkakaroon na sa inyo, mga minamahal, ang katugunan ng inyong mga panalangin, dahil nagkaroon na kayo ng pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Maayos sa pamamagitan ng pagbibigay, mga minamahal, ang ipinangalan ng pagbibigay. Kayo ay nanampalataya ng iwan, mga minamahal. Maaari maging manalarin ang mga Panginoon sa inyong buwan. Sa pakikinig ng Ebanghelyo ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, na unawaan ninyo, pinuksan ninyo ang inyong puso sa isipan, kikilos at kikilos ang kapangyarihan ng mga Panginoon sa inyong buwan. Sa bawat parte ng pananagawa ng ating pinakamahal na Panginoon, kung papasok at mamarapatin ninyong papasok, ang salita ng mga Panginoon sa inyong buwan, ang spirito ng ating pinakamahal na Panginoon, kikilos sa inyo ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Palaging pinapangalan ng ating tingkang mga pasto, mga minamahal. Unang Korinto 2:4-5, mga minamahal, habang inaanda po sa Tagalog ng Ilocano, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Sabi ng ating tingkang mga pasto, hindi sa pamamagitan ng mga matatamis o mga matatalinhaga, mga pananalita o pangangaral, but in demonstration of the Spirit and of power. Amen? That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Sa Tagalog, sa Ilocano po, praise the Lord. Unang mga pag-ulit ng mga tatlo sa nagawa ng Francisco, at ang ating pananalita at ang ating pangalan ay hindi sa mga saslang pamigay at karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ang kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mula surat ni Pablo kepada kita Korinto kapitulo 2 versículo 4-5. Dan di managsako, dan di manas kasabak, saat abinuyog, dan di makayunod asako, di nasirip, di kertipan nakaipakita, espiritu, kertipan nakabalik. Takot di pamatiyo saan naman ang mabago, hindi nasirip, dan di tao, di itipan nakabalik ni Diyos. Napakabulan din ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa Balagresya ito, mga minamahal, amen, bago makusada ang Balagresya ito, nag-aayuno ang mga magagawa, nag-aayuno ang mga awing, ang mga malulugtog, ang mga kapatid, nag-aayuno. Bakit mga minamahal? Dahil naintindihan natin, itinuro sa atin ang ating regalo ng pastor, ang kahalagahan ng kapangyarihan, ng pagkilos ng kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Upang sa ating mga pag-aayuno, pananalangin mga minamahal, kakahabagan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ipapakita at ipapamalas ng ating pinakamahal na Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Bakit mga minamahal? Dahil ang pananalita, hindi tayo nangihikayat sa ating mga pananalita, mga minamahal, ang ating pangangaral ay isa pamamagitan ng ating mga karunungan. Bagtos sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Palatakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo nag-ayuno tayo mga minamahal, nakanalangin ng lupos sa ating pinakamahal na Panginoon upang sabihin mahabag sa atin ang ating pinakamahal na Panginoon at ipakita ng ating pinakamahal na Panginoon ng kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya sa mga pusada mga minamahal, hindi po tayo pinapahiyan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody sa praise the Lord. Amen? Nakikita natin sa ating mga bata kung gaano katotoo ang salita ng mga Panginoon. Mga bulag, binibigyan mga minamahal. May mga malinaw na paningin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ayon sa kalooban ng mga Panginoon. May mga pilay mga minamahal na ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Sila pinapalatag ng mga Panginoon. Ano mang muli ng karamdaman, meron ng isang tao kung ito ay bunga ng
inyong mga kasalanan. Kung kayo ay papatawarin ng malapit, kayo ang tawad sa ating pinakamalapit Panginoon. Sabi na bang kasulatan, pagagaling kayo ng malapit Panginoon. Ayon sa inyong pananampalataya at ayon sa kalooban ng mga malapit Panginoon. May gradual healing, may instant healing. Ayon yan sa inyong pananampalataya, ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Subalit hindi po dapat tayo ang naman tumingin lamang sa mga himala na yan na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Ating unawain mabuti mga minamahal na ang pinakamalakas sa ating mga minamahal, hindi ang mga himala na ating nakikita, kundi mga minamahal, ang kaligtasan na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pananampalataya, mga minamahal, na kailangan natin ipagtrabaho. Dahil sabi ng mga kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Patuloy natin ipagtrabaho, mga minamahal, nakita na natin ang kapangyarihan ng mga Panginoon, nasaksihan natin ang mga himala, mga minamahal, upang sa ganoon, mga minamahal, anong purpose ng mga Panginoon? Hindi tayo sasabihin lamang doon, mga minamahal. Nakapag wala tayo nakitang himala, mga minamahal, hindi na totoo ang salita ng mga Panginoon. Ipapamalas ng mga Panginoon ang kanyang kagilaginala sa mga gawa upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng pananampalataya, mga minamahal. At mga sa kanyang pananampalataya niya ay pagkakalob sa ating mga Panginoon, patuloy natin palalaguin at palalaguin. Paano natin palalaguin yung pananampalataya niyan, mga minamahal? Sa pamamagitan ng patuloy at patuloy po natin pagdalo sa pananaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy natin pag-awit ng mga banal, mga awitin, mga pinapasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy natin pananalangin, pinanayin kayo at kakaroon ng Apo Diyos. Pinanayin kayo mga minamahal, basbasan at sasaon ng Apo Diyos. Patuloy natin umunawa sa salita ng mga Panginoon. Dahil sabi ng mga kasulatan, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Everybody shout praise the Lord. Yung pananampalataya yan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay mapapalago natin kung patuloy natin papakinggan at papakinggan ang salita ng mga Panginoon. Amen? Amen? Kaya dapat talaga na patuloy natin magdumalo ng dumalo. Amen? Maaring hindi ngayon ang pagkalingan ay pagkakaroon ng malapay. Maaring 50%, 75% ay pagkakaroon ng pagkalingan ng malapay noon. Amen? Subalit nakikita ng malapay noon ang nilalaman ng inyong mga puso. Kung ang layunin ninyo ang pinamalay kaligtasan, ipagkakaloob yan ng malapay noon. Amen? Everybody shall praise the Lord. Dahil ulang ng panahon ng pangangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami rin ang naniwala ng Panginoon. Marami ang nagkaroon ng pananampalataya sa kanilang kaisipan. Bakit? Natuwang sila. Dahil nakita nila ang manibala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit habang palalim ng palalim ang pangangalan ng mga Panginoon patungkol sa iwagan ng kanyang salita at pangmamahal. Kanya na itinuro na ng mga Panginoon na ating ibigin ang ating mga kapwa, ating patawarin ang mga nagkasala sa atin at ibigin sila. Habang lumalalim ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang pinapangaral, marami na rin ang pagtinunting umahalis. Amen. Nung naunawaan nila na ang pag-iikot sa mga Panginoon ay hindi puro rosas lamang, hindi puro pag-igawaman. Amen. Nung ipinapulawan na ng mga Panginoon na kayo'y magiging kabahagi ng ating katawan kung inyong mararanasan ang mga bagay na aking naranasan. Sabi naman mananampalataya o kumarap sa pakikinig pagsubok ang ating mga Panginoon, ang ating guro. Natakot sila, mga marami tumalikot. Amen. Noong una, po sila na may mga himala sila nakikita na sasaksiyan ay sama-sama. Kung saan ang mga Panginoon sila sumasama, kaya sila nagkagala. Na kanilang nasasaksiyan ng mga himala ay pinapamalas ng mga Panginoon. Subalit ang nakakalupot ng pinamahal. Nung pinapaunawa na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tunay na dahilan ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon may kasamang sakripisyo, na kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng minamahal. Unti-unti marami na ang nagsikalisan. Kaya ang tanong ng mga Panginoon sa kanyang mga disipulo, kayo ba ay kakalikod din? Yan ang katanungan ng minamahal sa mga sandalito. Unang araw ninyo nasaksihan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng mga Panginoon. Ikalawang araw, hindi pa rin masasaksihan ng mga Panginoon ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Darating ang panahon ng minamahal, bilang mga Kristiyano, tayo ay harap sa mga pagsubok. Tatanungin tayo ng mga Panginoon, kayo ba ay kakalikod din? Dahil kung tayo ay kakalikod sa ating paglilingkod sa mga Panginoon, sayang ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin ang mga faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kailangan ipagtrabaho, kailangan patuloy na dumalo. Ano man ang mga pagsubok na ating kakalapin,
mga minamahal, kailangan natin ipagtrabaho ang kaligtasan ipinagkaloob, ibinigay sa atin ang ating pinakamahal na Panginoon. Alalahanin natin ang mahal na Panginoon, kanya ibinigay ang kanyang sarili. Siya ang Diyos, siya ang Espiritu. Siya ang nag-isang Diyos, ang minamahal na mayroon ng langit at ang lupa. Amen. Nagkasala si Adan at si Eva. Gumawa ng kapamaraan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang nag-iisang dakilang Diyos, gumawa ng kapamaraanan upang sa ganoon magkaroon tayo ng pag-asa na muli tayo ang minamahal na ipabalik ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na presensya. Ano ang plano ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kanyang ialay ang kanyang buhay. Upang sa ganoon, mga minamahal, kailangan may dugo na dumana. Ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, the God, the one true God, He is a Spirit. Walang dugo na dadanak, mga minamahal, sa Espiritu. Kaya kailangan magmanifesto, mga minamahal, ang nag-iisang Diyos, mga minamahal. Kailangan magkatawang tao. Upang sa ganoon, mayroong dugo na dadanak, mga minamahal, na siyang tutubos sa ating mga kasalanan. Panapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya hindi iba-iba ang pagkatao ng mahal na Panginoon. Iba-iba ang manifestasyon ng mahal na Panginoon. Pero para siya preso, siya ang nag-isang Diyos, may likha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Siya rin, mga minamahal, ang nagkatawang tao, mga minamahal, upang sa ganoon, may mapayupay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, mga minamahal. Dahil walang ibang dugo na pwede sa sakripisyo, mga minamahal. Amen? Sa lumang tipan, mga minamahal, so that they can please the Lord, in the tabernacle they offer, they sacrifice blood na mga magaganda, mga hayop, mga minamahal, mga unang mga bunga ng kanilang mga pananim, mga minamahal. Yun yung mga sakripisyo sila, mga minamahal. That is the concept of the sacrifice of the Lord, mga minamahal. Kailangan may the best na iaalay, mga minamahal. At ano pa ang tutubusin ng Panginoon? At tutubusin ng Panginoon yung mabigat na kasalanan ng mundo, mga mabigat na kasalanan ng tao. Ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, yun ang tutubusin ng Panginoon. Kaya walang iba ang tutubos, Panginoon, sa ating mga kasalanan, kundi ang kanyang banal na dugo lamang. Amen? Kaya kailangan magmanifesto ang ating dakilang Diyos, magkatawang tao ang ating dakilang Diyos at maghihayag ang kanyang pangalan, ang kanyang banal na pangalan na walang ibang kundi Panginoong Jesucristo. Kaya para siya preso, at kung natapos mga minamahal na misyon ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan na bumalik mga minamahal. Amen? Bumalik sa trono, mga minamahal, naging sa trono sa kaligtan ng minamahal. Amen? Bumalik ang ating pinakamamahal na Jesucristo bilang Diyos. Muli. Amen. Everybody shall praise the Lord. That is the manifestation of our loving God and Savior, Jesus Christ. Hindi po personal, hindi po yung three personality in one God na minamahal. Hindi po persona ang pinag-uusapan dito, mga minamahal. Ang pinag-uusapan po natin yung manifestasyon ng nag-iisang Diyos. Sino ang nag-iisang Diyos, mga minamahal? Siya ang Espiritu, siya ay banal, siya ay nakatawang tao, ang pangalan niya Jesucristo, mga minamahal, at bumalik bilang ating dakilang Diyos. Ang pangalan niya pa rin, Jesucristo. Para pakado natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, mga minamahal, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Kailangan ipalanas, ipakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal, upang ang ating pananampalataya ay huwag sumandig, mga minamahal, sa karunungan lamang ng tao. Dahil kung sa karunungan ng tao tayo, babasa, mga minamahal, marami rin naman ang nakapag-aral ng salita ng mga Panginoon. Nakapagtapos, mga minamahal, ng masters, ng doctorate, mga minamahal, sa pagpananaliksik ng salita ng mga Panginoon. Pagkatapos pa niya, mga postgraduate courses pa sila, mga minamahal, sila nagpapadalubhasa upang kanila maunawaan ang salita ng mga Panginoon. Subalit sabi dito, mga minamahal, my speech and my preaching was not within the present words of man's wisdom. Hindi nasasabi, mga minamahal, ang ating pangaral sa kaluluwa ng tao, kundi sa pamamagitan, amen, ng kapangyarihan, patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Kaya para siya praise the Lord. Amen. Kaya meron tayong mga patotoo, bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na inyong mga narinig, yan ang minamahal ay pinagkaloob sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga patotoo. Bawat isa sa atin, maging ang mga bata, bibigyan daw tayo ng patotoo ng malapayod. Bakit? Dahil dito natin ipapakita na nasa atin ang kapangyarihan ng malapayod. Everyone shall praise the Lord. Ay babaguhin. Yan ay magiging patotoo natin na totoo ang malapayod sa ating buhay. Everyone shall praise the Lord. Tayo ay pagkagalhin sa ating mga karamdaman ayon sa ating pananampalataya upang ating patuloy ay patotoo na buhay at makapangyarihan ang malapayod. Everyone shall praise the Lord. Nakakalungkot, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, siya ay naparito dito sa lupa.
Itong lupa na ito ay kanyang nilikha ang minamahal, pero ang sabi ng Banal na Kasulatan, the world knew him not. Basahin din natin John chapter 1 verse 10 to 12. Verse Lord. John chapter 1 verse 10 to 12. Verse Lord. Sa aklat, Apostol 1, kapitulo 1 hanggang 12. Di sa 12. Siya nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakilala na sanlibutan. Siya nagpalito sa sarili kanya, at kaya hindi tinanggap ng sarili kanya. Natapos ang lahat ng sa kanya nagtitanggap, ay pinangaruban niya sila sa karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga bagay ang mga nagsasalataya sa kanyang pangalan. Para pakabulati ng ating pinamamahal na Panginoon, at ito ay gawin yung hina, magsalita ng ating pinamamahal na Panginoon sa kapal mo. Sa 12 na Evangelyo ni Juan, kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. So at dahil inilubog, ket tinubog na paagdag ako ng Juan, ket tinubog bilang na ilasin, imay na nagtikukuha na, ket nagtitao na iso sa agdag na ilawa. Ngayon kadagit amin na imawat ng Juan, iligtad na idrag galit-tagal at balik anak ni Diyos, kadagitay ang mamati tinagan na. Pangapon natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Dito ko natin makikita mga maliit na manifestation ng mahal na Panginoon. Siya ay nasa sanlibutan. Sino ang pumaliko sa sanlibutan? Walang ibang pumaliko sa sanlibutan mga minamahal upang tubusin tayo kundi ang ating pinakamamahal na sa Kristo. Pero pangapon natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino ang gumawa ng sanlibutan? Old Testament, walang ibang gumawa ng sanlibutan kundi ang naging isang Diyos Ama mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Ang Diyos Ama na yan mga minamahal ay napalito sa sarili kaniya. Datagwak ang lahat sa kanya yung nagsisalita. So, palapakan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Siya ay napalito sa sarili kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sarili kanya. Yun yung malungkot na katotohanan. Amen? In mind na ating Diyos, ang naging isang Diyos Ama kami na mahal, na sa pilihan ng langit at ng lupa. In magisuna, in suruna, in sasao, kinaimportante, iti salvation, kinaimportante mga minamahal, iti panagsisi, panagbabawi, iti paspaso ng tao. We have to admit that we are sinners. Yung kasalanan na yan, mga minamahal, namanan natin sa ating kaliliwan mula kay Adan at si Eva. Kaya hindi pa tayo pinapanganak mga minamahal, ang tao ay makasalanan na mga minamahal. Ipinangalan ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng ating paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinangalan ng ating pinakamamahal na Jesus Cristo na walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamamahal na Jesus Cristo. Hindi tayo makakapunta sa Ama mga minamahal kundi sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Jesus Cristo. At ang Ama na yan at ang Anak ay isa lamang para pakalanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ano ang sinabi ng Banal na Kasulatan? Marami mga minamahal ang hindi naniniwala at hindi tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan mga minamahal. Ang salita ng malapit ang kaligtasan unang binuksan para sa mga Israelita. Subalit hanggang sa ngayon, maaari pa rin mga Israelita, maaari mga Hudyo ang hindi naniniwala ang Mesayas ay dumating. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Pero dahil marami sa mga Israelita, ang mga Hudyo, ang hindi naniniwala at hindi tinanggap ang ating pinakamamahal na Jesus Cristo. Binuksan ng mahal na Panginoon ang kaligtasan para sa ating mga hintil. Tayo ay considered as Gentiles. Tayo ay mga hintil, mga walang pag-asa. Pagkatapos ang buhay na ito, mga minamahal, we are bound to perdition. Didiretso tayo sa impyerno, mga minamahal. Yun ang ating kinabukasan. Subalit tayo hindi tinanggap ng mga Israelita ng mga Hudyo ang Mesaya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang natutan. Pinuksan ang kaligtasan para sa mga hintil, mga minamahal. Sige mga hintil na yan, nalilipin po natin, tayo po. Pinuksan ang malapit ng kaligtasan para sa ating lahat, mga minamahal. At nung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung nagkaroon ng kusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunan pangalan ng ating tinanggap ng pastor, nagkaroon ng mga kusada sa iba't ibang mga lugar, mga minamahal. Isa tayo sa nakinig ng salita ng mga Panginoon. Nung ating napakinggan ang salita ng mga Panginoon, ating inunawa. Nung una, dahil maaari, sinabi ko, ay, ating milagro. Ay na, sakit ko, parang manditan. Amen, maaari ko yung dahilan natin. Babay ng reason tayo. Amen. Nakapantay ni Jesus na to say, but
That is just an instrument. Gagamitin lamang yan ng mga Pilipino upang inyong maunawaan at makilala sino sa Kristo. Sino ang ating pinakamahal na sa Kristo. Upang sa sino ang pinakamahal, pagkalooban kayo ng kaligtasan kayo ay tatawagin mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Ngayon, kung inyong buksan ang inyong mga puso sa isipan, mami na mahal, ipapaunaw sa inyo ng Espiritu ng aming pinakamahal na Panginoon ang kahalagahan ng pag-ibig sa mahal na Panginoon. So ang aming makikita kayo dito, ang aming makikita yung mga takbel, at kanta, ang aming instrumentalist, aming makikita kayo dito, yung mga lahat ng mga yan. Kanilang pinusan at kanilang puso sa isipan ng minamahal, kanilang inunawa ang kalagang kaligtasan. Silang lahat, kami lahat ay binago ng ating pinakamahal na Panginoon, na nananampalataya kami lahat ng minamahal na kami, pagkakas ng buhay na ito, mga minamahal, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang aming pananampalataya at yan ang aming pangawawang. Everybody shall praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, mapapapilang ba tayo sa sinabi ng mga kasulatan? Marami ang hindi tumanggap sa mga na Panginoon. Sa 12 katapot ang lahat ng sa kanya nagsisanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Kami na mga tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Aming nilamdaman sa ita ng mahal na Panginoon. Binigyan kami mga minamahal ng karapatang tawaging anak ng ating dakilang Diyos. Kaya kami mga minamahal, we are proud to say that we are born-again Christians. Mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi sa salatayanan namin, aming tinanggap ang tunay na Panginoon sa Kristo. The way, the truth, and the life. Everybody shall praise the Lord. Kaya kung nais ko rin na mapapilang sa mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, hindi po mahalaga, hindi po namin sinasabi na kayo mapapilang sa isang reliyon, sekta o denominasyon. Dahil sinasabi po natin mga minamahal, wala diba katotohanan, hindi po reliyon mga minamahal. Ang magliligtas po sa atin, ang magliligtas sa atin, walang iba kundi ang tunay na ating pinakamamahal na Kristo Kristo. Dahil siya lamang ang katotohanan, siya lamang ang daan, siya lamang ang buhay. Everybody shall praise the Lord. Kung nais yung maging tagapagmahal natin ng buhay na walang hanggan, matanggap yung mga pagpapala na aming natanggap, mga minamahal. Yung mga pagpapala na inyong narinig, hindi lang po dyan ang tatapos sa pagpapala. Pigit ng pinakamataas na pagpapala, hindi po sa mga material na bagay, hindi po sa mga pisikal na mga bagay, hindi ng pinakamataas na pagpapala, matatanggap na sa sulit na anak ng mahal na Panginoon ay yung kaligtasan na bumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sa mga tuwing bagay, ang mga nasasampalataya sa kanyang mga pangalan, sila yung mabibigyan ng karapatan na maging anak ng mahal na Panginoon. Kaya kung ikaw ay sasampalataya sa mga sandaling ito, doon si Kamay, lukatang, hindi puso, hindi pa nag-awat mo kung ang Diyos, papasok sa iyo ang Espiritu ng Malapit, ipapaunawan niya, ipaparamdam sa inyo kung sino ang dakilang Diyos na aming sinasamba sa mga misteryo nito. Palapakan po natin ang aking pinakamalapit. Sa mga ulit talata, mga mahal, basahin natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 17.